Mahigit 20 miyembro na po ng Abu Sayyaf ang napapatay sa patuloy na opensiba ng militar sa Sulu. Kasama rin sa misyon ng ating mga sundalo ang pagliligtas sa mga bihag ng bandidong grupo. At mula po sa Patikul Sulu, nakatutok live si June Veneracion. June? Vicky, patuloy ang military operation laban sa Abu Sayyaf Group dito sa lalawigan ng Sulu. 21 Abu Sayyaf na ang patay, mahigit 500 pamilya naman ang napilitang lumikas dahil sa patuloy na bakbakan. Kahit sa kalagitnaan ng gabi, kinakanyo ng militar ang posisyon ng bandidong grupong Abu Sayyaf bilang suporta sa mga tropang naghahabol sa mga terorista sa Sulu. Nagsimula ang putukan ng Biyernes. 21 Abu Sayyaf na ang patay sa nagpapatuloy na opensiba. 17 sundalo naman ang sugatan. Kabilang sa mga napatay ang Abu Sayyaf Sub-Commander na si Muhammad Said. Pero ang pangunahing target na makuha, patay man o buhay, si Abu Sayyaf Top Commander Radulan Sahiron. Aminado ang militar, hindi madali ang kanilang misyon dahil kabisado ng mga bandido ang kagubatan ng Sulu. We're giving them a good fight this time as far as familiarity with the terrain is concerned. 23 pa ang hawak na bihag ng mga bandido, kabilang ang 16 na banyaga. Nasa 7,000 sundalo na ang nakadeploy sa Sulu. Kung kinakailangan, magbubuhos pa ng karagdagang puwersa para matapos na ang Abu Sayyaf na sa huling taya ay higit 200 na lang ang bilang. The ultimate objective is rescue of the kidnapped victims. And we can do that by neutralizing this armed Abu Sayyaf group. Nasa 520 families na ang nagsilikas at kung magpapatuloy pa ang operasyon, inaasahang madadagdagan pa ang mga evacuee. Vicky, kapapasok lang na balita, nagkaroon na naman ng matinding putukan dito pa rin sa bayan ng Patikul nang matumbok ng army ang isang kuta o mano ng Abu Sayyaf group. Base sa mga report na natanggap natin ay may mga casualty sa magkabilang panig. Bukod dyan ay nagkaroon pa ng 2 engkwentro ngayong araw na ito. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.